Hindi ko po tuloy alam kung saan ako mag-uumpisa. Kasama mo kasi yun sa aking umpisa. Ma-share ko lang po sa inyo. Noon po, sinabi po sa akin ng Mami Bess na ako daw po ay patatayuin niya dito sa unahan para mag-exhort. Shinare ko po agad sa aking ina. Sabi ko, Inay, Mami Bess ka ho, sabi sa akin, ako'y paiibigin niya daw dun sa unahan. Sabi niya sa akin, galing, bakit? Anong gagawin mo daw? Magtuturo? Gulat mo siya. Magtuturo niyo yung tatlo ang tandang panahon. Magtuturo? Yung siguro ho eh. Yung mga ginagawa ng mga tao dun eh. Sabi na, yung gagawin ko dun. Baka ako naman may kung ano-ano masabi ko. Sabi ko sa akin ang aking ino, yung ganyang anak, ipinagpepray yan. Hinihingi mo yan ng guide sa Holy Spirit. Hinihingi mo yan ng guide sa Holy Spirit. At hihingin mo ang guide ng Holy Spirit na ikaw ay sasamahan ng Lord. Amen. Hindi ka basta iimik doon. Akala mo, hindi basta dadaldan doon. Sinunod ko po ang payo ng aking nanay. Dahil mothers knows best, diba po? I prayed. Sabi ko po sa Lord, tulungan niya po ako. Lord, tulungan mo po ako. And then the Lord gave me a beautiful verse. Paano ka po? Ano pinipindot? Ay! Talagang makulot. A beautiful verse. Ang verse po na yun ay matatagpuan natin sa mga awit, chapter 51, verse 15. Sabi po doon, tulungan mo ako makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Oo, kasi parang si Bea din kaninang pero sabi po ng Lord, tutulungan niya daw akong makapagsalita basta siya'y purihan ko lang. Marami pong salamat, Mami Bess. Yun po, ako po yung nag-pray. Sabi ko, Lord, tulungan po kung ano po kayong story sa Bible ang pwede kong ma-share sa aking mga kasamahan doon. And then I remember, sabi ng Mami Bess, di ba, palagi nilang sinasabi ni Pastor sa ating kalagitnaan that the greatest preaching that we can ever give is our own testimony. Kaya po tonight, ako po ay mag-share sa inyo ng journey ko. Ito po ay journey ng journey po ito ng aking pagka-inlove sa Panginoon. Kaya naman po ang gabing ito ay pamamagatan natin na. Pagkalan, yes, Jesus can change you. Bago po tayo magpatuloy, tayo mag-pray muna. Samahan niyo po muna ako manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat po, Panginoon. Truly, you are so amazing, Panginoon. Dinala mo ang bawat isa dito sa tahanan na ito upang ito ay pasalamatan at papurihan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, kung may nakikita ka man po na hindi kagandahan sa aming puso, sa aming isipan, Lord, tanggalin mo po ito, Lord. Bigyan mo po kami ng malawak na pang-unawa, understanding, acceptance, Panginoon, kung anong nais mong ibigay, ipahayag sa amin ngayong araw na ito. Wala pong ibang matatanghal ngayong gabing ito kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Lahat po ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige, sabihin mo muna siya sa iyong katabi. Jesus can change you. Jesus can change you. Ito po ay from glory to glory, ha? Baka naman tayo nasa sa Jesus na tayo mag-gayong pa. Hindi, from glory to glory. Bago po tayo mag-proceed, tayo po ay mag-reflect sa isang question na meron tayo dito. Ay, hindi pala, ito pa. Yes, Jesus can change you. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Let's reflect po dito sa isang question na meron tayo dito. What was the turning point that led you to follow Jesus? Kailan mo po nasabi sa iyong sarili na, ay, eto na to. This is it. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kailan may nasabi? Merong iba sa atin,
na lumaki sa ganito. Ang kanilang mga magulang ay lingkod ng Panginoon at ipinamulat sa kanilang mga anak that Jesus is the only way, the truth, and the life. Meron namang iba sa atin na may pinagdaanan na matinding problema. And then na-realize niya along the way na wala palang ibang makakatulong sa kanya kung hindi ang Panginoon lamang. Meron namang iba po sa atin na na-receive niya yung matagal niya nang ipinagpe-pray. At nung ibinigay sa kanya ng Panginoon, ibinigay ito sa kanya ng Panginoon more than sa kanyang ine-expect. Sino po dito sa atin ngayon ang nais mag-share ng kanyang turning point? At, si Ate Lenny daw. Sige pa, Ate Lenny. Kailan mo po nasabi sa iyong sarili na, ay, si Jesus lamang talaga ang aking susundin ngayon? Magandang gabi po sa ating lahat at sa may-ari po ng bahay si Pastor Jones kay Mama Bess. Ako po ay nung time na ako nabubunod sa aking panganay. Noong time po na nagbubuntis ako, may calling po sa akin si God. Sabi niya, anak, kailan mo ako susundin? Sabi ko, Lord, wait lang po. Kasi aano ko lang yung panganay ko. Pero dun sa time na yon, meron pa rin po akong trials. Alam niyo kung ano yun? Hindi ko naipanganak siya ng normal. Tapos na-overdue po ako. So, nabiyak po yung akin dyan nang wala siyang ama. Tapos, ang bill po namin ay umabot ng almost 40K. Saan ko yung mata ng Diyos ko po ninyo, Lord? Tapos, ano po, may ginamit po si Lord na tao para kami ay maka-absorto sa 40,000. Naging zero balance po siya. Tapos sabi ko ay, anak, nakapanganak ka na, kailan mo ulit ako susundin? Lord, wait lang. Palalakayin ko lang po muna. Tapos nung lumaki na, nagkaroon po ako ng trabaho, nakalimutan ko na naman si Lord. Kaya sorry. Kaya nung time na eto na, yung dalawa na po ang aking kids, na yung panganay ko po ay dedicated ng JA1 Lubo, yung bunso ko ay kay Pastora Rachel. Kaya sabi ko, Lord, siguro naman po may time na ako ngayon. Kaya thank you po doon sa mag-asawang pogi-pogi at maganda si Mami Bess. Hindi ko po siya talaga gustong kausapin kasi kasi ako'y naiilang po sa kanya. Ako'y naiilang sa kanya kasi ang aming pong bahay ay kubo lamang. Hindi katulad dito na parang blessing ni Lord. Yun, kaya po, thank you Lord kasi ngayon nag-utay-utay na ako na sa dating ako. Praise God. Yun lang po. Salamat sa pag-share, Ate Lenny. Ang iyong kubo ay magiging mansyon. Amen. Ako'y mag-share din po ng aking turning point. Hindi pwede si Ate Lenny na. Matatandaan po natin nung March, ngayong taong ito, ang ating kapatid at napakaganda, magaling mag-gitara si Sister Kat. Ay isa siya sa mga nag-exhort dito sa akin. Noong pong gabing iyon, may sinabi po siya nun, hindi ko na lang po maalala yung kanyang exact wording, exact phrasing, pero ang context ng kanyang sinasabi ay hindi na lang daw tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. Nabubuhay tayo, hindi lang para magtrabaho, mag-travel, or kung ano-ano pa. Nabubuhay tayo kasi may buhay na umaasa sa atin. Meron tayong next generation. Naisip ko po nun yung aking anak. Sabi ko, hala, ma. Hindi na lang ako nabubuhay para sa aking anak. Kailangan itong batang ito, mabigyan namin siyang mag-asawa ng isang matibay na pundasyon. Pundasyon na kahit sino, walang makakakuha. At hindi po namin magagawa ito kung wala ang Panginoong Jesus. Yun po yung pinaka-turning point ko. And mind you, nung gabi pong yun, tamad na tamad umatend ng BS nun din.
kahiyaan na lang din sa mag-asawang Mami Bes at Daddy Bes kung ba't ako umatin. Pero ang Panginoon po pala ay ibang kumilos. Sabi niya, tinatamad ka. Simula po nun, hindi na ako nakaalis sa Lord at hindi ko na rin mo naman ginugusto ang umalis sa Lord. Amen. Meron pong story sa Bible. Ito pong story na ito, when Zacchaeus meets Jesus. Si Zacchaeus po, dinescribe siya ng Biblia bilang isang sinful tax collector, chief tax collector. Ito pong si Zacchaeus ay most hated doon sa kanilang lugar. Pero sa puso niya, at siya ay gayon, sa puso niya, meron siyang desire na makilala si Jesus. Nung nalaman niya na si Jesus ay pupunta doon sa bayan nila, sa Jericho, ginarab niya yung opportunity na yun. Marami mong tao noon, kasi Jesus sikat na siya noon kasi kilala na siya bilang tagapagpagaling, tagagawa ng himala, gumagawa ng himala. And si Zacchaeus daw ay pandak lang. So maraming tao. Pero si Zacchaeus, kasi nga gustong-gusto niyang mamit si Jesus, inunahan niya na, di ba? Tumakbo siya, tumakyat siya sa puno ng sikomoto. Tapos nakakita siya ni Jesus doon. Sabi niya, Zacchaeus! Baka dyan, sa bahay niyo ako mag-i-stay. So, syempre po, Zacchaeus is tuwa-tuwa at inaccept niya. Very gladly ang Panginoon. Yung mga tao doon, nagtataka. Bakit kaya itong si Jesus, gusto niya doon tumuloy sa taong makasalanan? Hindi makasalanan yun. Pero di ba, walang pinipili ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nasasaputik, ako'y naririto, pang ikaw ay hahuli. Hindi niyo yung sinabi kay Zacchaeus. Sabi ko po naman sa inyo, diga, ang ating pong gabing ito ay iikot sa love story namin ng Lord. Kaya tayo ay realization agad. Yan. Realization number 1. Ito po ay aking mga key takeaway sa aking buhay. Simula nang ako ay naging Kristiyano. Ang number 1 po dyan, you can hear from God if you are willing to receive His message. Ulit, you can hear from God if you are willing to receive His message. Si Zacchaeus po, nung si Lord, nalaman niya na pupunta dun sa bayan nila, siya ay may willingness. May willingness siya na may maririnig siya na maganda sa Panginoon. Kaya nga, di ba, gumawa siya ng paraan para umakyat doon sa puno ng Sycamore. At base po sa aking research, ang puno daw po ng Sycamore ay mataas. Kung tama na po. Nung ako po ay nag-decide na makipagrelasyon sa Panginoon, na ako may lumalim sa Kanya, ang dami ko pong naisip agad. Ang dami ko pong kailangan gawin, ang dami ko pong kailangan umpisahan, ang dami ko pong kailangan tapusin. Ang dami kong kailangang alisin at ang dami kong kailangang pasanin. Ang kauna-unahan ko pong ginawa ay ako'y nakipag-usap sa Panginoon. I remember po, nung minsan si Brother Daniel, nag-testify siya dito sa unahan. Sabi niya noon, may nabasa lang daw siya, nakita niya lang daw yung oras sa telepono niya. Nakikipag-usap daw sa kanya that time ng Panginoon. Habang po siya'y pinapanood ko nun dito at pinapakinggan, sabi ko po sa aking isip, ka-uwi naman na rin lalaki ba? Nakita lang, hindi mo pwede yun ang oras. Sorry brother, pero ang laki ng ipinaremind mo sa akin. Yung pag-usap daw naman agad yan, Panginoon. Hindi ako lang pag-usap din, nakikipag-usap daw eh. Ang una ko pong ginawa, pinuha ko po yung aming Biblia. Pagbuklat ko po ng aming Biblia, as in pagganto ko po ng aming Biblia, tumambad po sa akin itong isang napakagandang verse na ito. Sabi po dito sa ating pong basahin, and if your eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell. Ating pong basahin sa Tagalog. At kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo ito at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisa ang mata
kaysa may dalawang mata na ibulid ka sa apoy ng impyerno. That moment po, nung pong nabasa ko yan, ako po'y nasa sa kwarto noon. Iyak po ako ng iyak, hawak ko yung labi ng aking anak. Iyak po kami, tapos ako'y parang pong naging si Chris Aquino. Oh my God, oh Lord, are you talking to me? Are you trying to communicate to me, Lord? Ganyan po, paulit-ulit lang po ako. And then naalala ko si Brother Daniel. Kala ko OA siya. Ako pala yung OA. Mas OA pala ako. So it's very clear, that moment, it's very clear na ang Lord, binigyan niya ako nangusap siya sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. I seek for an answer. And the Lord clearly told me and instructed me what to do. Ito na yun. It's not literally na dukutin mo ang mata mo. Putulin mo ang kamay mo, putulin mo ang paa mo. Kung ito ang kung ito ang mga bagay na ito ang naglalayo sa Panginoon, hindi siya ganun. It's more of pinapatanggal sa atin ng Panginoon yung mga bagay na naglalayo sa atin sa Kanya. At habang po iniisip ko yun, sobrang dami po. Apakadami po talaga ng mga... Ito ho, number 1. I-share ko po sa inyo. Pagkapag-chismisan. Ari ho, inumiro-uno ho ako talaga. Naaari ho na ako'y nakikipag-usap sa isang tao. Pumula na ng pumula sa ibang tao, akala mo ay kaganda. Ilang oras kayong magkautang dila, wala namang nangyayari. Hindi naman kayo na-athlete. Panghuhusga. Pula ng pula sa ibang tao, comment ng comment sa desisyon ng may desisyon. Na as if wala kang ginawang mali sa iyong buhay. Mga kalaswaan sa katawan. Ang dami mo. Ito po ay dati ha. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, the old has gone, the new is here. Amen. Lalo na po nung nabasa ko yung Book of Proverbs. Hindi ko pa po naman nababasa ang buong Biblia. Nung nabasa ko po ang Book of Proverbs, doon po talaga ako naliwanagan. Kasi di ba ang Book of Proverbs ay siya isinulat para guide natin sa daan na sa buhay na matuwid at kalugod-lugod sa Panginoon. Gaano po kabuti ang Panginoon? Napakabait po niya. Bibigyan ka niya ng guide, ang Bible. Bibigyan ka niya ng wisdom, ng strength. Bibigyan ka niya ng resources, mga tao, na makakatulong sa iyo para mapalapit ka sa Panginoon. Kasi di ba sabi nga po, hindi maiksi ang kamay ng Lord para hindi ka maabot. Sa akin pong pagtawag sa Lord, sinagot niya po agad ako, sino po dito ang nakakaalam ng telephone number ng Lord? May 500 kayo mamaya. Ayan, sabi po dito, call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. At ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at kamanghamanghang bagay na hindi mo pa nalalaman. Sa industriya po ng aking pinagtatrabahuhan, there are some instances na ako po ay nakaka-receive ng tawag from a very frustrated client. Very frustrated po. Yung tipong di pa ako nakaka-hello, dami nang nasabi, rant na ng rant. At habang nagra-rant yan, nagno-note ka kung ano bang issue niya, ano bang problema niya. At habang nagno-note ka, i-compose mo ang sarili mo, kung paano mong i-acknowledge yung kanyang emotion, kung paano ka mag-show ng empathy, at kung paano mo siyang i-assure na ikaw ay naririto para tumulong sa kanya. Ang maganda po sa Panginoon, hindi na natin kailangang mag-rant sa Kanya. Kasi alam na ng Lord yun eh. Kilala tayo ng Lord. Of course, we can rant. Diba? Pwede tayong mag-rant sa Panginoon. Pero diba sabi, ang Panginoon lamang ang nakakaalam ng tunay na nilalaman ng ating puso at ng ating isip. Kahit na ano pa yung nilalaman yan, alam na yan si Zacchaeus, di ba? Kilala niya, tinawag niya agad, Zacchaeus. Si Prophet Jeremiah, sinabi niya ng Lord sa kanya, ikaw ay pinuform pa lang sa womb. Kilala na kita. Ano lang kailangan natin gawin?
All we have to do is to call Him, and He will graciously answer your call without you waiting on the line, without you waiting on the queue. Palagi kang priority sa Panginoon. Pagka tumawag ka sa Kanya, pick up niya agad yung call mo. There are some, minsan lang ay hindi tayo dinidinig ng Panginoon. I-share ko sa inyo mamaya kung kailan yun. Ito, number 2. Ay, kaya pala, the moment we call, the Lord hears and answers. Yun na ho yun. Surround yourself with good and godly people. Ayan. Ako po ay naniniwala na tayo ay responsable sa mga bagay na inaalaw natin sa ating paligid. Diba si Zacchaeus? Si Zacchaeus, nung siya ay nasa mundo pa ng pagiging tax collector, ayun siya. Pero di ba nung nakadao pang palad niya, Lord, bago agad siya. Kasi it's very important kung ano yung inaalaw natin sa paligid natin. Sabi nga po siya, no, ikaw ang refleksyon ng mga bagay na inaalaw mo sa paligid mo. Inaalaw. Ibig sabihin, pumapayag ka. Hindi mo pwede sabihin, no choice. Kasi ganitong gawain sa amin eh. Alam naman mag-iba ko, kailangan ko makasama. No choice ganito no choice. Kaya nga choice di ba? Ibig sabihin, may pagpipilian tayo. At mas pinipili natin yun. Parang yung aking asawa, buti na lang nasa labas siya. Yung aking asawa ho, bago ho yan makarating sa aming bahay, may madadaan ng inuman. Pagka umuwi na sa aming bahay, bebeso, amoy ko na. Kung ka naman yung amoy mo, ay, mami, may inuman doon yan na naman na ako. Mami, ako yung pinashot hindi ka na pwede tumanggi. Mami, sino ba yung hindi kapatid mo? Hindi, kung gusto mong tumanggi, itatanggi. Pag yung gayong ako yung nasa parang raratatatatatatatat sa aking asawa at maghihigit sa naman. Palagi ko mga sinasabi. Fruit of the Holy Spirit, patience, self-control. Tapos pinapaulit-ulit ko sa aking isip. Yung Proverbs 25, verse 24, mga kababaihan, pakinggan dito. Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa loob ng bahay na ang kasamay asawang madaldal. Ulit nga po, Proverbs. Ang in-reminds ko yun. Proverbs 25, verse 24. Hindi talaga kami nag-e-amen doon. Yeah. Nakaawa naman ho ang ating mga asawa. Magkao ginusto pang sa labas. Sabi naman ng Proverbs yun. Sabi din po dito sa Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. We have to be mindful kung ano yung nag-i-influence sa atin bilang isang tao. Kasi di ba, sabi ang heart natin, ito ang source ng ating karakter at ng ating desisyon. Ito yung nag-shape sa ating pagkatao, yung ating puso. Sabi po, kaya nga di ba sabi, hurt people. Kapag kami nakakasakit sa atin, imbis na tayo ay patulan natin sila, let's pray for them. Lord, baka itong tao, ito'y sugatan ng puso. Lord, please heal them. Diba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Nung una-una po, dati, nung old pa tayo, pag may nagtanong sa akin, uy, kilala mo ba yung si ano? Oo, sister by heart ko yun. Siya, magaling-galing mag-inaw, tara, kailan tayo? Mag-sit ka ng date at ako magli-leave. O, kaya araw nga aking last day. Kaya bang ngayon? Uy, kilala mo ba yung si Miro? At saka yung kanyang kambal, si Sister Angie. Oo. Sister in Christ ko yun. Gayon. Hindi kayo Bible study na lang. Bible study. Opo. Yung po ang nag-a-uplift sa amin at nagbabala sa amin. Gayon ba?
Secret. Sabi pa, ay si ano, kilala mo? Si Nancy, yung may asawang pastor. Opo. Hindi ko lang po siya sister in Christ. Hindi lang po namin sila ninong at ninang sa kasal. Sila po ay spiritual parents. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. Tiga, kung ano yung inaalam mo sa paligid mo, doon ka makikilala. What you permit is what shapes you. Number 3, ito na po yung last. Put your learning into action. Ito po ang isa sa mga pinakamahalaga sa lahat. Sabi po doon sa, nakalimutan ko po palang sabihin kanina, na yung story ni Zacchaeus ay matatagpuan natin siya sa Luke chapter 19 verses 1 to 10. Sabi po ng Lord doon sa Luke chapter 19 verse 10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Si Jesus po ang nagsabi nun kay Zacchaeus. Si Jesus na po ang nagsabi na kaya siya naparito sa atin. Para tayo iligtas, para tayo isave. Kaya nga po napaka-importante ng mga ganitong gawain, mga ganitong gathering, napaka-importante po. Sabi nga po, di ba, sa opening prayer sa church palagi, today, we will not just be informed, but we will be transformed. Glory to God. In Jesus' name. Napakaganda ho ng prayer, powerful ho ng prayer, na nire-remind lang tayo, huwag ka lang basta maupo dyan, anak. Makinig ka rin. At huwag ka lang basta makinig. Apply din tayo. Dati po, kapag ka sinasabi ng mamitis na, ma-attend ka na lang din naman, galing-galingan mo na. Alam niyo po, pili ko ako, pinaparinggan ng mamitis. Huwag ko lang na rin mamitis. Kasasabi lang ng last day, sinasabi na ng pumarinig ka ng pumarinig. Parang feeling ko sa akin na sinasabi. Kasi nasasaktan ako, kasi siguro, hindi ko ginagawa yung mga natututunan ko dito dati. Pero totoo naman po, diga, sabi po dito sa James 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Totoo naman, hindi lang naman tayo pumupunta dito para sa adobo ng atinunay. Kaya, syempre isa yun. Masarap yun eh. Pero mas ma-excite tayo doon sa ating makakain spiritually. Nag-e-effort na lang din naman tayo, kagaganda natin. Tulad ko, layo-layo ng aming pinaglagalingan, kabilang ibayo pa ho kami. Napakalaking effort ko. Huwag tayo mag-ingest lang na mag-ingest. Mag-digest din tayo. Kasi di ba pagkain lang tayo ng kain, hindi natin naniilabas. Sama sa pakiramdam. Pero pag na-digest na natin siya, success. Diba? Sayang naman yung ipinupunta natin sa church. Kayak-kayak pa nga naman tayo sa worship. Ako, tulo-tulo pa yung luha. Tapos paglabas naman, wala din. Mas maganda na lumalabas sa ating pagkatao yung mga naririnig natin dito. Amen. Malapit na ako. Ang bilis, Para lamang itong pinahaba pa lang live verse eh. Nung pinapractice ko, parang dalawang oras na ata ako. I-share ko po sa inyo yung pinakamabilis na prayer na natanggap namin mag-asawa. Ito po ay Sunday. Kami may sisimba. Ang aming pong pera, 50 pesos. Basta ho kami sisimba. Kung 50 pesos yun, basta tayo sisimba. Di kami pinakain. Nagbago kami kumain at pray. Lord, you are the great provider. Wala po kami pag-aalala ngayong araw na ito. Sabi mo, hindi mo kami pagkukulangan. In Jesus' name. Mamaya ako, nangatok yung aking pamangkin. Titayo! May 2,100. Ikaw, ano yan? Alam kayo ng ina mo? Ay, bayad mo pala sa amin yung aming ate. Sabi ko, wow, Daddy, ang galing great provider talaga. Lord, ako yung nakaligo na. Narindi naman siguro yung asawa ko sa akin. Great provider. Teka, ang prayer po ay napaka-powerful. Malaki po ang nagagawa ng prayer.
Si Zacchaeus po, nung ma-meet niya ang Lord, agad siyang nag-repent. Ano po ba ang repent? What is repentance? Children, what is repentance? Repentance means, that is correct. Very good. Repentance is a change of mind and heart that leads into action. Kapag po pala ikaw ay nasa piling ng Lord, may mga bagay na akala mo ay mahirap dati, pero madali lang pala siya. Sabi po sa Matthew chapter 5, verse 24. Sabi po doon, iwan mo muna yung handog mo sa harapan ng altar. Saka ka at makipag-ayos ka sa kapatid mo or sa kanya. Saka ka bumalik at saka ka maghandog. Meron pong isang tao sa aking buhay. Ito pong taong ito ay aking tsahin. Asawa po siya ng kapatid ng aking mama. Sila po ang mga nagpaaral sa akin. Tagali pa po sila. Ilang taon din po akong nakatira sa kanila. For some reason, siya po ay nagalit sa akin. At kami po ay naghiwalay ng hindi okay. Naghiwalay po kami ng hindi okay. Kung ano-ano pong sinabi niya noon sa akin. At ako po bilang isang mataas ng emosyon ng mga panahon iyon, bastos, at napakataas po kasi ng aking pride, ay kung ano-ano rin yung ibinalik kong salita. Sinabi niya po sa akin na hindi daw po ako magkakaroon ng maayos na trabaho, ng mas maayos na trabaho, kung hindi kung hindi dahil ako pinag-aral. At hindi ko po yun matanggap, hindi ko po yun tinatanggap na sinasabi niya yun. Sabi ko po, hindi niyo po ako pinag-aral, ito po yung aking pinagtrabahuhan, dahil ako po yung nag-stay sa kanila bilang aking kasama nila sa bahay. Pero totoo naman na. Totoo naman na itong mga taong ito, itong pamilyang ito, ay ginamit na instrumento ng Lord para ako makapag-aral. Bakit ba ako hirap na hirap i-accept sa aking sarili na talaga namang pinag-aral nila ako eh. Hindi na lang ako magpasalamat na pinag-aral nila ako. Hindi nga po ako ng problema sa pera para sa aking school. Kasi provided nila. Nung May po, nag-birthday ang tita ko. Hinanap ko po siya sa Facebook. Hinanap ko po siya sa Messenger. Hindi ko siya matagpuan. Kaya lang po, pag palang Lord ay may ipinagawa sa inyo, pag may pinilagay siyang desire sa puso mo, kahit na nung, kailangan mo siya magawa kasi hindi ka mapapakaling na hindi mo nagagawa eh. So, ang ginawa ko po, nag-message po ako sa aking tsuhin, sa anak niya. Ako, hi kuya, please forward this message to your mommy. Ako'y nag-message sa kanya ng napagkahaba. Pasalamat po ako sa lahat ng kanyang ginawa para sa akin. Nagpasalamat po ako sa mga binigay niya, sa pagpapaaral niya sa akin. At ako po yung humingi ng tawad sa kanya. Kung siya ay aking nasaktan, humingi po ako ng tawad sa mga nagawa ko sa kanya. Minsan ko pong nasabi sa aking sarili na never akong magre-release ng forgiveness sa taong ito kung hindi niya yung hihingi. Ang sama akong pakinggan. Ano? Pero ang Lord po ay, sabi nga diba, mababaliwala yung pag-worship natin sa Panginoon kung ang puso natin ay sarado. Doon ka hindi papakinggan ng Panginoon. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, kaya mo palang kainin lahat ng mga salita na sinabi mo laban sa iyong kapwa dati. Na yung isang bagay na akala mo ay hindi mo kaya, sobrang easy lang pala niyang gawin. Hindi mo na iisipin yung sasabihin sa'yo ng ibang tao. Wala kang pakialam sa sasabihin sa'yo ng ibang tao. Basta magawa mo yung ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen. Sabi nga po, di ba? Hindi ka na mangangamba eh. Sabi nga po, di ba? If God is with you, who can be against you? Maaari ko po bang matawanan ng ating worship team?
Salamat po. At maaari po ba nating panandaliang ipikit ang ating mga mata sa pagkakataong ito? May hamon po sa atin ang Panginoon. Ano po kaya ang kaya nating gawin para sa Kanya? Bagay na akala mo ay sobrang hirap, pero ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya natin na ibaba ang pride natin? Kaya natin na mag-release ng forgiveness sa mga tao na nasaktan at nakasakit sa atin, kahit hindi sila humihingi ng sorry? May mga bagay na pinapatanggal sa iyo ang Panginoon. Pinapaalis ka na niya dun sa relationship na yon. Kasi, alam mo naman na ayaw yun ng Lord. Alam mo naman na hindi yun maganda. May pinapatanggal sa iyo na trabaho kasi kapag araw ng Sunday, may pasok ka at hindi ka makakapagsimba. Kaya mo ba na maunang umimik dun sa kamag-anak mo na matagal nang hindi umiimik sa pamilya ninyo? Kaya mo bang basagin ang barrier sa inyong pamilya? Si Zacchaeus, half ng kanyang possession, ibinigay niya sa mahihirap, knowing na siya ay minsang naging sakim sa pera. Tayo kaya, ano kaya ang kaya nating magawa sa Panginoon? Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal ninyo sa amin. Maraming salamat po na kinatagpo nyo kami ngayong gabing ito, Panginoon. Truly, you are so amazing, Lord. We love you, Lord. We thank you. Bigyan mo po kami ng pusong may desire na makasama at maranasan ka kagaya ng puso ni Zacchaeus. Tumuloy ka po, Panginoon, sa aming buhay. Tumuloy ka po, Panginoon, sa aming tahanan. Manahan ka po sa amin at gawin mo, Panginoon, ang aming buhay na banal mong tahanan. Let's invite the Lord na pumasok sa ating buhay, na siya'y manahan sa atin at huwag tayong iwan. Puso ko'y
mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tuubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tuubin ko ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.